bakit pa ako magpipiyansa? Kinabukasan meron din plunder. Oh. Pero as of now, sa mga sandaling ito, Sen, habang tayo nag-uusap, 451, meron na ba kayong nabalitaan na arrest warrant o ano ba na para kayo po ay... Nabalitaan ko na. Kaya nga ako nagpapahayag ngayon. Kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po isasama sa kanila peacefully. Ibig sabihin, I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Opo. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka arestuin. Opo. Talagang ganyan ako naman ay dahil sa ginawa kong pakikipag laban tungkol sa katwiran at sa umiiral na batas, kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga kababayan, nasa kanila po yun Wala akong alam na aking nilabag na batas. Yung pong kanilang mga asunto'y puro invento yun. Alam po ninyo, pinagdalhan ng mali-maleta. Pati po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong arestuin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boying... napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. I will not resist the arrest. Pero habang pinakikinggan ko kayo, Sen, mabigat. Ako, personally, mabigat sa logo po yun kung gagawin nila yan, Sen, ha? Alam ko naman, si Nelson nga, nakikita ko, lumuluha pa yung tao. Pero talagang gano'n, ha? Bago ko simulan naman yun, ako nakipagkita sa Pangulo. At ako nga ay kanyang binigyan pa ng lakas ng loob at binigyan niya ako ng USB na magagamit para umpisahan lahat ito, Totoo po, totoo. Ngayon, lahat noon ay nangyari sa aking palagay na meron siyang basbas doon sa gagawin ko. Ngayon, lahat ng mga apektado, lahat ng mga lumilitaw na may kinalaman sa malawakang pagnanakaw na yan ay gumagawa ng paraan para usigin ako ngayon. So, ang ginagawa ko naman ay para sa ikalulutas ng problemang ito. Bakit ngayon ako pa ngayon ang ginawa nila ng isang kasong inimbento nila para sa ganon, matigil ko na itong ginagawa ko. Manay napansin ninyo na patuloy na nagaganap. Unang-una, akala ko nung makuha namin ng beat, ay may pagpapatuloy namin ang pagdinig sa Blue Ribbon. Ngunit nandun na yung isara nila yung Senado dahil meron daw security issue. At nandun pauwiin ang aming mga kawani, work from home. So, yung maliit na puwang na yon na may sakatuparan sana namin ng isang legitimate na pagdinig, pati yun napigilan nila At sasabihin, hindi daw kayo nagtrabaho kasi gano'n ang nangyari. Yung June 4 na nagawa namin, halos questioning pa nila kahit na nagamit namin ng session hall, pero wala kaming Blue Ribbon committee staff na nag-assist sa amin. So, yung huling bahagi sana na maaaring matawag namin na huling-huling pagdinig na lang, hindi rin may sakatuparan natuloy yun dahil nga nakasara ang Congress. Ginawang garrison ang Senado. Parang garrison ng Hapon. Pero makikita sana ng ating mga mamamayan na sumusubaybay na gusto nating gampanan ang tungkulin natin sang-ayon doon sa pamamaraan itinatadhana ng aming mga tuntunin, lalong-lalo na yung batas. Pero talagang gumawa sila ng paraan para pigilan kami hanggang nga sila ay magkaroon ng power grab noong June 3 na kung saan kahit na 12 lang ay pinilit nila na gawin ang sarili nila na sila na ang namiminuno sa Senado. Yun ang dahilan kung bakit yung pinakahuling pagdinig sana na aming magagawa pa dahil kami naman ang legitimate na nahirang ay hindi na namin tuluyang naituloy. Ang halip, sa halip ay pinagtiyagaan nilang talagang pigilin lahat ito. Hanggang sa makuha nga nila noong Miyerkules sapagkat nagkaroon ng special session na wala na talaga sa amin yung liderato, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee. Bukod doon, Jen, para siguro lalo akong mapigil sa ginagawa ko na tungkulin,
na talagang tukuyin at ma-identify natin kung sino-sino ang mga tao sa likod ng malaganap at malaki ang nakawan na yan. Alam naman natin kung sino-sino sila, pero gusto nating ma-formalize sa pamagitan ng pagdinig sana. Yes, tama po. Ngayon, ang ginawa nila, ayun, nag-imbento sila ng sari-saring mga asunto laban sa akin. At alam na natin na nagpahayag na ako ng mga ilang araw na nakararaan na may posibilidad na ako pang aarestuhin din. Yun na nga po. So taliwas sa mga pahayag ng mga ex-Marines at saka mga ex-soldiers ng ating bansa, kung sino-sino ang binanggit nila na naka-receive ng mali-maletang salapi. Ako na hindi nagnakaw, Opo. ako na nagpipilit lang na magampanan ko ang tungkulin, ako pa yung kanilang aarestuhin. Oho. So ito'y naipahayag ko na. Ako naman kung gagawin nila yun dyan, maliwanag naman na ako isasama naman ng payapa sa kanila. Ganun po ba? Sapagkat kung sino man ang mahihirang na aresto sa akin, ginagampanan lamang niya yung tungkulin niya. Oho. Oho. Ako isasama ng Matiwasay. Maayos. matiwasay, voluntaryo. At bahala na ang batas kung paano isesettle lahat ang mga pangyayari ito. Pero mukhang mabigat yun, Sen, sa pangyayaring yan. Kasi kung ganun po ang binabanggit nyo, well, ako personally, mukhang ang ating mga kababayan, parang hindi ata magiging katanggap-tanggap yung bagay na yun, Sen. Kasi batas is batas. Pagkatapos ganun ang gagawin sa inyo, mukhang parang... Lalo na kapag naliwanagan nila na ang kanilang ibinibintang sa akin ay yung pagkakaloob ng mga kaibigan ko ng pansarili nilang pagtulong sa akin. Opo. Pribadong pera nila na itinulong sa akin para makapangampanya ako. Opo. Ilang kayang politiko na kumandidato, hindi lamang nung nakarang 2025 elections, magmula sa pinakamababang opisina siguro, Mula sa barangay siguro. hanggang sa senador, ilang libo ang tumanggap ng tulong mula sa kanilang mga kaibigan, mga patron kung sakasakali. Oho. Paano mo ngayong ikakapit yun sa tinatawag na plunder? Yun. Diyan yung plunder kasi may kinalaman doon sa pagnanakaw mo ng salaping bayan. Sa lapi ng bayan po yun. O kaya kinonekta mo doon sa pangangako mo na bibigyan mo sila ng kung anong Ng klaseng pabor, ano ba? pabuya Opo, o pangako na ginagamit ko yung aking opisina. Oho. Pero sa panahon na yon, naipaliwanag ko, nung ako'y kumakandidato, bukod sa kalabang ko na yung liderato ng Congress nung panahon na yon, Oho. nasa number 31 pa ako sa survey. Totoo po. Sino ako para mangangako sa kung sino man ang gustong tumulong sa akin? Kung mangako man kayo, baka sabihin, niloloko mo ako, wag ko na mangako. Ang totoo niyan. Sabi ko sa kanila, wala naman akong may papangako sa inyo. Sabi nga ni Mike Defensor, huwag ka na mangako kasi ginagawa lang namin dito, kaibigan ka namin. Yes po. Alam namin na wala ka naman sa posisyon mangako, number 31 ka nga eh. Ako nga nalulungkot. Kasi baka mamaya, hindi mo makaya na sa dami ng ipinagod mo, matatalo ka rin kasi number 31 ka eh. Pagdating naman sa Kongreso, tinanggal ako sa lahat ng aking committees, tinanggal ako sa CA, pati yung aking ibinibigay na tulong sa tao, yung AX, yung tupad, pati yung panggamot, inalis lahat sa akin. Kulang na lang, pati sweldo niya ata, alisin eh. Hindi naman pwede na alisin yun. Yung sweldo na lang ang natira sa akin, yung allowance, tinanggal din nila. Yes po. So, sino si Rodante Marcoleta na mangako na mag-commit na kapalit ng anuman ng may tutulong ninyo sa akin? Wala eh. So, yun ang kinakapit nila. Pribadong pera ay tinulong sa akin. Paano naging public? Paano naging plunder yun? Kahit mga taong karaniwan na hindi naman mga abogado, nagtataka, paano po kayo nadawit to sa pagnanakaw ng pera ng bayan? Ewan ko sa kanila. Pero mag-iimbento sila ng kahit anong iaakusa sa akin para lang maaresto nila ako at matigil na ng tuluyan yung pagdinig sa Blue Ribbon. Kasi maaring magdidinig sila. Kaya lang, membro pa ako dun eh. Kaya ayaw din nila siguro mag-participate ako kahit membro. Kung sakaling tatawag sila, nandun pa rin ako eh. Pero palagay ko, sa ngayon, dahil hawak na nila yung beat, talaga pong mapipinid na yung pinto ng pagdinig. Talaga pong yung issue ng pagnanakaw na yan, tuluyan na pong malilibing yan. Malilibing na po hanggang sa akala nila malilimutan ng taong bayan. Ewan ko lang, malilimutan ng taong bayan yan. Pero
Sen, gaano kaseryoso ito? No, ha? Kasi nung isang araw, napanood ko rin po kayo na nagbigay kayo ng pahayag ukol sa yung posibleng pag-aresto nyo. Pero gaano sila kaseryoso? Ano hong nakikita nyong dahilan para talagang isakatuparan po itong pag-aresto sa inyo? Ang nakikita ko sa kanila, dahil alam nila na pagtama, ilalaban ko kahit saan kami makarating. Ay, opo. Oho. Ipinakita ko na nung nakaraan, yung CA, sinabi ko, Oho. mali po ito sapagkat nakalabag po tayo sa isang batas na tayo pa rin ang gumawa. So nakikita na lang hanggang sa huling pagkakataon kung ano yung tama, kung ano yung batas, pinipilit ko Oho. na ipaalam sa ating mga mamamayan. Ngayon, naharap tayo sa impeachment. Siguro iniisip nila kapag kakasama na naman yan, akala nila na naman, ako naman kasi wala akong papanigan dito. Kung ano yung totoong nalalaman ko, kung ano yung batas nalalaman ko, palagi akong ganun consistent ako dun Siguro pati yun ayaw nila. Well, kung nagawa po nila ito kay Senador Jinggoy, dalawa rin yung kaso sa inyo, indirect bribery at saka yung plunder. Indirect bribery kasama raw yung PD 46 pero magpinsang buo ito Ano ho ba? Ano ibig sabihin nun? Nga, tumanggap daw ako ng gift. Habang kayo ay nasa posisyon, congressman daw kayo ng time na yun, no? Oo, by reason of my position. Pinapaliwanag ko nga sa inyo, yung posisyon ko, wala sa lugar na ako ay magbibigay ng kahit anong may papangako. Dahil number 31 ako sa survey. Minsan nga, nagamit kong halimbawa kahit hindi tama, si Saito halimbawa. Yan, opo. Kunwari lang dito. naman. Opo, kasama natin dito. Kunwari lang naman ito, para lang maintindihan ng lahat. Simpleng paghalimbawa. Simpleng tao yan, pero alam niya na hindi sa tataya doon sa kabayo sa karera, kundihado yun. Ay, siyempre naman ho. Tataya siya doon sa Llamado. Di ako Llamado, number 31 nga ako Kumbaga sa... Kulelet na kulelet. Kumbaga sa takbuhan ng kabayo, number 31 ako. Sino ang nasa matinong isip ang tataya sa number 31? Tapos pinadala ako 22, tapos bumagsak ulit sa 23. Sa mga wala man lang ako sa Magic 12. Hanggang sa huling linggo ng kampanyahan noong time na yun, Sen, no? Number 22 pa rin ako. Sinong mag-aakala na mananalo? Sinong tataya sa akin? So, paano ko gagamitin yung posisyon ko? Yun ang pinipilit natin. Pero mag-iimbento sila. Nako. Yun na lang ang gagawin Yun pong indirect bribery ay bailable. Magkahiwalay ba ito ng korte sa Sandigan Bayan o sa ombudsman? Magkakasama yun ganun Maaring iniwalay nila, pero pareho lang ang magiging suma total niyan Dahil, sabi ko nga sa'yo, bakit pa ako magpipiyansa? Kinabukasan, meron din plunder. Pero as of now, sa mga sandaling ito, Sen, habang tayo nag-uusap, 451, meron na ba kayong nabalitaan na arrest warrant o ano man para kayo po ay... Nabalitaan ko na. Kaya nga ako nagpapahayag ngayon. Kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po isasama sa kanila peacefully. Ibig sabihin, I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka arestuin. Talagang ganyan ako naman ay dahil sa ginawa kong pakikipag laban tungkol sa katwiran at sa umiiral na batas, kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga kababayan, nasa kanila po yun Wala akong alam na aking nilabag na batas. Yung pong kanilang mga asunto'y puro invento yun. Alam po ninyo ang pinagdalhan ng malay-maleta. Pati po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong arestuin doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. Sabi ni Ombudsman Boying, yung mga naunang sa niya pa, hinug na raw po ang kasong plunder para sa kanila. Nakita ko, unang-una, April 2026, nandun yung 5 kaso na nakalaan para kay Martin Romualdez. Isang plunder, isang indirect bribery, isang direct bribery, a violation of AMLAC, violation of RA 3019. 5. April
2026. Oho. Hindi ko lang alam ng date kay Joel Villanueva Oho. at saka kay Chis Escudero. Oho. Pero ako, invento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, Opo, hindi sa taong bayan. Ay yung pilitin ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. At mapanagot. Kasi At mapanagot natin silang lahat. Opo, Oo. mapanagot ang nasa likod talaga. ng Nasa lahat sa ng kanila po yun. Nasa kanila na po yun. Kung talagang aarestuhin po nila ako, Oho. muli po akong nagsasabi na ako po ay sasama sa kanila ng buong pagpapasakop. Oho. I will not arrest. I will not resist Oho. the arrest. Pero habang pinakikinggan ko kayo, Sen, mabigat. Ako, personally, mabigat sa loob ko po yun kung gagawin nila yan, Sen, ha? Alam ko naman, si Nelson nga, nakikita ko, lumuluha pa yung tao. Pero talagang gano'n, ha? At hindi ko kayo masisisi kung malulungkot kayo. Pero ganun talaga bilang tao, malulungkot naman. Lalong-lalo na, sa katulad ko, wala naman akong nagawang kasalanan. At yung ibang mali-malitang ang pinagdalhan, nandyan na nga ang mga nakaumang na lahat, ang mga plunder cases laban sa kanila, pero hindi nila ginagalaw. Minabuti pa nila na baka sakaling ako pa ang mauna na maaresto. At ang kilala nga ng iba, baka mabswelto pa po yun. Hindi ko ba? Hindi malayo yun. Hindi malayo yun. Mukhang, ano ba ito? Lokohan na ba ito? Sen, mukhang, sabi nga nung isa kong narinig, mukhang inuunggoy na tayo. Planet of the Apes na ba ang Pilipinas ngayon? Hindi kasi, dahil nga siguro sa kinatatakutan nila yung multo na kanilang ginawa, pinagnakawan ang taong bayan, isip-isipong nilimas nila ang salaping bayan na para sana sa serbisyo ng mamamayan. Pagkatapos, natakot sila sa multong ginawa nila, gusto nilang pagtakpan. Nako. So kung sino man ang magpapakabayani na yan na ituloy para sa ganun, makilala natin silang lahat, gagawa sila ng paraan para usigin ang tao na yan. Ako ngayon. So bakit kayo magtataka? Bakit kayo malulungkot? Dapat inasahan natin na gagawin nila sa akin yan. Ang dapat po siguro kayo ang pinagtatanggol nila, Sen, kasi kayo ang sumusunod at ipinagtatanggol nyo po ang yung batas. nakakaalam ng katwiran. Halimbawa, yung mga pulis, yung mga sundalo na nakakakilala ng katwiran, alam nila yun. Kaya lang, yung mga tao na nasa likod ng pagnanakaw na ito, na ayaw nilang mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan, ayaw nang makilala silang lahat, yan ang kinatatakutan nila. Kaya nangyari ang mga bagay na ito. Kaya itong pag-broadcast natin ito, malay niyo, ito yung huli nating pag-broadcast sa araw na ito. Nako. Hindi ba? Hindi ka nakasalita. Mabigat sa loob, Sen. Pasensya na kayo, no ha? Mukhang nasagutan pa naman kita na ako magiging ninong ko kayo sa kasal mo na 30 years anniversary yata yan dyan. Mukhang hindi tama itong So isa ka sa casualties dito. Hindi ko na itutuloy ito, Sen. Pwede ka. Huwag mo naman, i-postpone mo na muna yung kasal mo. Makakapaghintay naman siguro. Baka ako naman ang iwanan ng misis ko, hindi kaya. Siguro naman may papaliwanag mo naman siguro. Baka naman. Sabihin mo, darling, pwede ba nating iliban mo na ito kasi baka hindi naman magtatagal ito Ang problema, yung venue, siningin na po ako, Sen. Malit na bagay naman siguro sa iyo, di ba? Babawi na lang. Pero, hari naman, magkaroon ng linaw ng isipan kung sino man ang nag-iisip nito ng mga bagay na ito, Sen. At, anyway. Basta takot dyan, maliwanag sa akin yan na alam ng taong bayan na wala po akong kasalanan kung hindi yung maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Ano man po yung gagawin nila. Ako po ay naniniwala na meron po tayong isang Diyos na mapagmahal. At sa kanyang kalooban po ay doon ko na lamang ibinibilin ang aking magiging kapalaran dyan. Sen, ang inyo pong mensahe sa mga taong bumoto sa inyo, naniniwala sa inyo, sabi nyo nga, baka hindi naman siguro huling broadcast. Hindi, mabigat ang galo. Sa buwan na ito siguro. Ayaw ko naman sabihin huling broadcast natin. Huling broadcast natin muna sa buwang ito.
Ayun, Malay pwede mo po. naman sa susunod na buwan, ma-open uli natin ito, di ba? Opo. At hindi naman ihinto ang programang ito, Jen, Oho. dahil nandyan naman kayo ni Nelson. Pero mabigat magprograma, Sen, kung gano'n ang nasa likod ng isipan namin na mahirap magtanggol pala sa batas kapag ginagawa natin yung tama, ganito pa gagawin nila. Ay, Di ba? naintindihan ko yun, pero alam ninyo na ang lahat naman ng mga bagay ay hindi mangyayari kung hindi kalooban ng Diyos. Yun na Bagay. lamang ano natin. Doon na lamang tayo babatay at sasandig dahil lahat ng pangyayari, gusto man natin o hindi, ay meron lahat paliwanag yan. Opo. May kadahilanan yan. At ang tanging nakakalam dyan, ang ating Panginoon Diyos dyan. Sen, ang inyo pong bigyan ko na kayo ng pagkakataon para magbilin po, mag-iwan ng mensahe sa ating mga taga-subaybay, mga supporters nyo po, at siyempre, mga naniniwala sa inyo, Sen. Salamat pong lahat sa inyong mga nakikinig sa araw na ito. Pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Sabarjaga. Opo. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Inakala po ninyo na silang gagawa ng mabuti para sa inyo sapagkat yun naman ang inaasahan ninyo na magiging kapalit ng pagtitiwala sa inyo, sa kanila. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Siya po ang gagawa ng paraan upang malutas po natin ang problemang inaharap ng ating bansa. Pansamantala, dyan lang po kayo. Tibayan po ninyo ang inyong kalooban. Hindi po tayo matatalo sa ating ginagawang pakikipaglaban. Salamat po sa inyo. Sen, bago lang tayo magtapos, inuulan ako ng napakaraming text message ngayon. Nakatutok sila sa atin. Ang sabi nung isa, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kung ano man po yung gagawin natin, siguro, tignan natin. Ano ha?